Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, isa sa ninanais natin sa buhay ay ang maging masaya. Pero, mahihirapan kang maging masaya kung hindi ka marunong magpatawad. Aminin natin, tayo nagtatago ng sakit ng loob sa ating mga puso. Dahil merong mga taong nakasakit sa atin. Ang pinakamasakit na karanasan ay yung mabuti ka naman, wala ka namang ginagawang masama sa iba, pero naging napakasama nila sa iyo. Wala kang ginagawang masama sa iba, pero sinaktan ka nila. Mga kapatid, huwag mong hihintayin na humingi ng tawad ang tao sa iyo bago mo siya patawarin. Huwag mong hihintayin magbago ang tao bago mo kalimutan yung masamang ginawa niya sa iyo. Palagi tayong magpatawad dahil yan ang daan para tayo maging masaya, maging payapa. Magpatawad ka dahil yan ang utos ni Jesus. Magpatawad ka dahil yan ang daan para maging mas mabuti at maging mas banal ka. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan mas pinili nating magalit, magkimkim ng sakit ng loob, kaysa sa magpatawad, kaysa sa piliin nating maging masaya at payapa sa ating buhay. Magpatulong tayo sa Diyos. Naway, bitawan na natin naman ang tinatago nating hinanakit sa ating kalooban para tayo ay maging malaya sa ating buhay. Kaya naman, sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan. At gawin mong sa iyong paningin ay maningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig.
kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dinidinig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
Meron pong isang babae na lumapit po sa akin, kamakailan lang. Iyak na po siya ng iyak. Nasaktan daw siya ng kanyang mister dahil pinagtaksilan siya. Ang sakit-sakit daw ng ginawa ng kanyang asawa sa kanya. At tanong niya sa akin, Father, kailangan ko ba siyang patawarin? Diniretso ko po siya. Sabi ko, hindi. Nabigla po siya. At dagdag ko pa, kung ayaw mong patawarin yung asawa mo, edi wag. Buhay niya po yan eh. Gawin mo ang gusto mo sa iyong buhay. Sabi ko po sa kanya. Pero, ito po ang tandaan niyo. Sigurado, kapag hindi mo siya pinatawad, hindi ka magiging masaya. Ang tanong ko sa kanya, gusto mo bang maging masaya? Sumagot po siya, opo. Edi magpatawad ka. Sabi ko po sa kanya. Ang tanong, alam naman natin, kailangan tayong magpatawad. Pero bakit ba ang hirap magpatawad? Mahirap magpatawad kasi kinakanta natin paulit-ulit ang masamang nangyari sa atin sa nakalipas. Amen? Remember that. You will have a very hard and difficult time forgiving if you keep on singing the old, sad songs of your past. Alam niyo po ba yung terminong LSS? Ano po yung ibig sabihin ng LSS? Last Song Syndrome. Ibig po sabihin ng LSS, hindi mo maalis-alis sa iyong isip yung tono, yung kanta. Di po ba? Halimbawa, pag narinig mo, buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. O di ba? Yung iba sa inyo, kumanta. Yan po yung LSS. Yung kahit na walang tumutunog na musika, meron kang naririnig paulit-ulit dyan sa iyong isip. Di po ba? Pero meron din pong LSS pagdating sa ating mga trauma. LSS means Last Sadness Syndrome. Yung huling lungkot mo, ayaw mong alisin sa iyong isip, sa iyong damdamin. Di po ba? Hanggang inuulit-ulit mo yung lungkot mo, hindi ka makakapagpatawad. At kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa. Amen? Mga kapatid, totoo naman po hindi po simple ang pagpapatawad. Nobody has said that forgiveness is easy. Sakit magpatawad. Minsan, parang napaka-imposible pa. Pero kahit nagaano pa kahirap ang pagpapatawad, ano ang utos ni Jesus? Forgive. Magpatawad ka, hindi dahil maliit ang kasalanan ng iba sa'yo. Magpatawad ka kasi deserve mo ang maging masaya. Amen? Magpatawad ka kasi mas malaki ang grasya na tatanggapin mo kung magpapatawad ka. Magpatawad ka kasi malaki ang puso ng Diyos. Tandaan nyo na lang po itong tatlong dahilan para makapagpatawad kayo. First one is, forgiveness is for your healing. Akala po natin ang pagpapatawad ay regalo doon sa taong nakasakit sa atin. Hindi po. Ang pagpapatawad ay regalo mo sa iyong sarili. From the word itself, look, forgive. You give yourself freedom when you forgive. Kapag hindi mo pinatawad ang iba, ano po ang bunga nito sa iyo? Galit, inis, puot, pait. Kapag pinapatagal mo yung galit sa iyo, mamumunga po yan ng pagkamuhi at hinanakit. Di po ba? Ang taong hindi nagpapatawad, para pong nagtatago ng basura sa kwarto niya. At habang tumatagal yung basurang yan, anong nangyayari? Nagiging lason. Nagkakaroon ng virus, ng bakterya. Binibigyan ka ng sakit. Di po ba? Understand, my dear friends, unforgiveness is like drinking poison, hoping that the other person will die. Ang pagpapatawad, hindi mo naman sinasabi sa iba, tama ka, mali ako. Pero kapag nagpapatawad ka, ang talagang sinasabi mo, ayaw ko nang maging bilanggo nitong sakit na nararamdaman ko. Forgive, that is your medicine. Forgiveness, that is your healing. But second, remember that forgiveness restores your peace.
Mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi po nangyayari kapag nagbago na yung taong nakasakit sa iyo. Nagkakaroon ka ng kapayapaan kapag pinipili mo ito. Nagkakaroon ka ng kapayapaan kapag pinapalaya mo ang puso mo sa sakit na nakalipas. Amen? Minsan, meron po mga tao, patay na, pero nakatira pa rin sa iyong isip. Di po ba? Wala na. Sinisingil mo pa dun sa kasalanan ginawa nila. Makakapagbayad pa ba sila? Hindi na. Di po ba? Kapag nagpatawad ka, para ba sinasabi mo, Lord, binibigay ko sa iyo, ikaw ang gumawa ng hustisya. Kapag nagpapatawad ka, pinapahawak mo ang iyong galit sa Diyos. At diyan nagsisimula ang tuwa at kapayapaan. Amen? Pangatla po at kahuli-hulihan. Forgive because we ourselves are also forgiven by God. Aminin naman po natin, tayong lahat nagkakamali. Tayong lahat nagkakasala. Tayong lahat nakasakit. Hindi lang tayo aware, hindi lang tayo mulat, hindi lang tayo conscious. Di po ba? Pero hindi mo alam, merong tao, sumasakit din ang loob niya sa'yo. Kaya kung ninanais mo, yung mga nakasakit sa iyo, mamatay, mag-ingat ka. Baka ikaw sumunod ka rin. Di po ba? Pero kahit na tayong lahat maghina, may atraso sa Diyos at sa ating kapwa. Tingnan niyo po ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Pinapatawad niya tayo paulit-ulit. Ano ang tanda na tayo'y pinapatawad ng Diyos araw-araw? Yung buhay lang tayo. Di po ba? Kasi kung hindi ka pinatawad ng Diyos, dapat matagal ka nang wala dito sa mundo. Amen? Kung hindi ka pinapatawad ng Diyos, dapat matagal ka na niyang hinusgahan. Pero kung umiiral ka pa, humihinga ka pa, at tingnan mo, ang napakarami mong blessing na tinatanggap sa Diyos, di ka ba nagpapasalamat? At kung gusto mo talaga magpasalamat sa Diyos, anong kailangan mong gawin? Magpatawad ka. Yung tinanggap mong pagpapatawad galing sa Diyos, bigay mo naman sa iba. Amen? Kapatid, magpatawad ka hindi dahil deserve nila. Magpatawad ka kasi ikaw, pinatawad ka ng Diyos. At kung mananatili kang hindi ka nagpapatawad, baka dumating ang araw, hindi ka patawarin ng Diyos. At mas malala pa ang iyong maranasan sa iyong buhay. Amen? Ngayon po ang tanong, paano magpatawad? Yan ang pagsubok ng bawat isa sa atin eh. Maaaring marami po sa inyo magme-message sa akin, magko-comment, sasabihin, Father, gusto ko naman magpatawad, pero hindi ko alam paano. Mahirap magpatawad, pero posible. Amen? Mahirap magpatawad. Mabigat, pero may paraan. At 3 lang po ang hakbang para tayo makapagpatawad ng mabuti. Number 1, ask God for His help. Ask God for His grace to forgive. Because forgiveness is spiritual. Kailangan po natin ng biyaya ng Diyos. Talagang mahirap pong magpatawad, pero wala namang imposible pagdating sa Diyos. Di po ba? Kaya nga, baka hindi niyo po napansin, balikan niyo ang ating ebanghelyo. Bago po nagturo ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pagpapatawad, ano yung unang turo niya? Di ba? Tungkol sa pananalangin. Tungkol po sa Our Father. Ang ibig sabihin nito, para makapagpatawad ka ng mabuti, kailangan kang manalangin. Kailangan kang magdasal. Amen? Kaya nga po, ang unang hakbang para makapagpatawad ka, sabihin mo sa puso mo, I forgive. You begin forgiveness through your words. Because eventually, your words will become your actions. Amen? Sabihin nyo din po sa panalangin, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Ask for that very specific grace. Lord, help me to forgive. Because your desire to forgive is already a grace. Second, kailangan po gumawa tayo ng espasyo. Set up boundaries. Mahalaga pong maintindihan ito. Forgiving is not trusting again. Forgiving is not allowing abuse again. And forgiving is not removing justice. Pwede kang magpatawad at maglagay ng puwang, ng space, ng boundaries. Tandaan niyo po, hindi naman po masamang naglalagay ng pader, ng bako. Kapag naglagay ka ng fence,
ng bakod. Anong ibig sabihin? Pinoprotektahan mo yung nandun sa loob. Di po ba? Kapag hindi mo nilagyan ng bakod, anong ibig mo sabihin? Sige, pasok kayo. Sige, kunin nyo. Parang ini-invite mo yung mga tao na manira. Di po ba? At tingnan nyo din po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang karanasan. When Jesus forgave people, He did not entrust Himself with everyone. Kaya nga po, kung merong pag-aabuso, kailangan meron pa ring proteksyon, accountability, justisya. Forgiveness heals the heart. But justice protects the future. Magpatawad ka. Pero huwag ka nang magpapapasok muli ng mga taong nakasakit sa iyo. Amen? Magpatawad ka. Pero mag-ingat ka sa mga nanloko sa iyo. Amen? Third and last, allow Jesus to teach you to forgive. Kaya mahirap magpatawad kasi wala tayong sinusundan kung paano magpatawad ng iba. Gawin niyo pong modelo ang ating Panginoon sa inyong pagpapatawad. Naalala niyo po ang ating Panginoong Jesucristo habang siya'y nakapako sa krus. Diba? Sinaktan na siya, pinahiyan na siya. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Nakita niyo po? Nagpatawad agad ang ating Panginoon. Wala naman nagsorry sa Kanya. Wala naman agad-agad nagbago. Nagpatawad agad si Jesus. Bakit? Dahil mas malaki, mas malakas ang pagmamahal kesa sa pagkamuhi. You can only forgive when your love is stronger than hatred. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin. Forgiveness is not saying hindi masakit. Masakit yung ginawa nila sa iyo. But forgiveness is saying, mas masakit kung hindi ako magpapatawad. Amen? Ang pagpapatawad po ay hindi lang isang gawain. But forgiveness is a process. Hindi mo pwedeng madaliin. Minsan, kailangan araw-araw mo itong ulit-uliting gawin. Pero sa bawat pagpapatawad natin, unti-unting gumagaan ang ating mga puso. Amen? Ang ganda nga po ng kasabihan, ang sabi, holding on to anger is like carrying heavy stones. You suffer more than the one that you throw them at. Sinong mas nagdudusa kapag hindi ka nagpapatawad? Yung nanakit sa'yo o ikaw na nagdadala ng galit? Mga kapatid, ngayon pong araw, may dalawang choice tayo. May dalawa tayong pwedeng pagpilian. Una, pwede kang magdala ng bato sa iyong puso. Pero pangalawa, harinawa, pwede kang magbukas ng puso. Anong pipiliin mo? Ang magdala ng mabigat na bato o ang magbukas ng iyong puso? Magpatawad ka, kapatid. Kung hindi, ang iyong puso ay magiging bato. Amen? Mga kapatid, magpatawad tayo. Hindi dahil ito'y madali, kundi dahil ito ang daan para tayo maging malaya, maging masaya, at maging mas banal. At tandaan niyo po, when you forgive, you will not change your past, but definitely, when you forgive, you will change your future. You'll become a lot more peaceful, you'll become a lot more blessed, you will become a lot happier now and forever. Amen. Tumayo po tayo. Sinasabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa. Idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang simbahan sa buong mundo, naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin
para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ngayon ang ating mga partikular na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong pag-ibig at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito
sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinapahalagahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kahit na mahirap ang magpatawad, kailangan nating magpatawad kung gusto mong maging masaya, payapa, at maging mas pinagpala pa ang iyong buhay. Pero buhay niyo po yan eh. Kung gusto niyong maging miserable, may magagawa ba ako? Wala, di po ba? Kung gusto niyong palaging malungkot, may magagawa ba ang Diyos? Wala. Kaya nga binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos eh. Ikaw mamili. Anong mas gusto mo? Mas masayang buhay o mas malungkot na buhay? Ikaw ang mamili. Pero huwag kang maging biktima ng LSS. Ano pong ibig sabihin? Last song syndrome? Hindi. Last sadness syndrome. Ang tagal na nang nangyari. Ilang taon na. Hanggang ngayon, buhay pa dyan sa iyong isip at puso. Ang problema po kasi ng ating isip, ito'y madikit. Our minds are sticky. Sa nakadikit, minsan dun sa hindi tama, minsan madalas dun sa pangit na karanasan. Di po ba? Total madikit din yung isip mo. Idikit mo naman doon sa pagpapala, sa grasya, sa bendisyon ng Diyos. Di po ba? Kaya palitan niyo po yung LSS. Gawin yung LBS. LGS. Anong ibig sabihin? Last Blessing Syndrome. Last Grace Syndrome. Ano yung huling grasya o bendisyon na natanggap mo sa Diyos? Doon mo i-focus yung iyong kaisipan. Doon mo ituon ang iyong paningin. Doon mo ilapit ang iyong puso. Palagi kang magpasalamat sa Diyos. At anong isang pasasalamat natin? Na sa gitna ng ating mga pagkukulang, ng ating mga kasalanan, kahit na tayo nakakasakit ng iba, palagi niya tayong pinapatawad. Kaya magpatawad ka na rin. Dahil ikaw ay nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, pasa mo naman ang pagmamahal na yan sa iba. Makikita mo, aapaw, hindi lang ang tuwa sa iyong buhay, kundi mas marami pang pagpapala. Sinong kailangan mong patawarin ngayon? Ano yung bato, bigat sa puso mo? Yan yung assignment po natin. Iwan mo na. Alisin mo na. At huwag mo nang dadalhin pa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo maniluhod na may abot sa kungsod. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan.
Diyos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maniluhod, nang may abot sa pungsod. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik